sa akin kasi, supposedly yung fraternity, sorority na yan, actually meron silang sinasabi na rules. Pero sometimes, I think yung mga nasa higher up, yung kakandak ng mga hazing-hazing na yan, I think nagdideviate sila sa kanilang pinaka-goal and objective na maging maganda yung supposedly outcome ng sorority o fraternity. Ayun nga, gaya nga nung sabi ko, yung nakita natin sa news, hindi lang dito, even sa Lasal, no? Ganun din, meron ding ganyan na nangyari. Isa pong napakalaking babalanan para sa mga estudyante kasi ano po yun hindi naman po basta-basta na lang ganun yung buhay ng isang tao. At kasama natin ngayong gabi si Atty. Terry Ridon ng Kabataan Party List Representative sa mababang kapulungan ng Kongreso. At para po sa inyong katanungan o opinyon sa diskusyon, ay like lang po ang aming fan page sa www.facebook.com/pages/diskusyon, sa Twitter @diskusyon. Maaari rin kayo mag-text sa diskusyon sa 0915-753-3654, 0918-213-9846, 0943-913-5279. Samantala, ang Globe Telecom ay naglunsad po ng isang kampanya na magkaroon ng crackdown laban sa mga kumpanyang sangkot sa pagpapadala o pagsisend ng unsolicited text advertisement na karaniwang tinatawag na text spam, habang ang telecommunications provider ay pinaigting ang kampanya laban sa nakadidismayang text messages. Inihiling ng nasabing telecommunications provider sa National Telecommunications Commission na atasan ang Caritas Shield Incorporated na magbayad ng angkop at sapat na multa o penalties dahil sa pagpapadala nito ng text spam sa mga Globe subscriber. Iniling din ng Globe sa NTC na permanente ng bawalan ang Caritas, ang mga ahente at mga empleyado nito sa pagsisend ng nasabing spam text sa mga customer ng Globe. Kung paano ang pagre-report, i-tweet lang po at talk to Globe o bisitahin ang www.globe.com.ph/stopspam. Kasama nga natin ngayong gabi si Atty. Terry Ridon, ang Kabataan Party List Representative. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Ano bang maganda? Attorney, Congressman. Kaya nang wala, pareho. Sige Pwede po. rin, no? Congressman, ano po ang masasabi nyo? Dahil sa ang ating diskusyon ngayon ay may kinalaman sa hazing at napakarami na po ng mga insidente na nangyayari. Parang paulit-ulit ang nauwi po sa karahasan. Well, ngayon ho ay kailangan talaga nating mapag-usapan ho yan ng buong buo. Lalo higit ay talagang buhay ang nakataya po sa ating mga kabataan, partikular sa ating pong mga kalalakihan. Ano? Ang sinasabi ho natin dito, talagang sintomas ho ito ng kulturang macho ho sa ating pulipunan. Ibig sabihin na talagang hindi pa rin ho nawawala yung kumbaga, na physical exercises, yung pong test of pagkalalaki ng ating pong mga kabataan. At tingin ko ay dapat umunlad na ho tayo mula roon at maghanap na iba pang forma ng para patunayan yung pagiging lalaki o kaya pagiging magkapatid ng mga strangers o kaya hindi magkakilalang mga individual. Dito po sa fraternity at bilang isang samahan, ang sinasabi rito para mangibabaw yung kapatiran at talagang mas matinding relasyon at magtutulong-tulungan, pero parang kabaliktaran po ang nangyayari at nauuwi sa karahasan. Alam mo niyo yung origin ho ng mga fraternity, sorority, sa totoo lang ho, meron ho yan dapat mga, kumbaga, pinagsisimulang mga prinsipyo at paninindigan. At tingin ko kung talagang nauunawaan ho ng mga magkakapatid o kilala ho yung mga seniors dyan, ano ho yung value ng pagkakaroon ng mga bagong recruit, tingin ko dapat ho hindi humahantong dyan ho sa mga insidente pong ganyan. Kaya ho, tingin ko talagang yung mga criminal liability and criminal prosecution laban ho doon sa mga involved po talaga dito sa hazing po na ito, ay dapat ho talagang papanagutin sa ilalim po ng ating mga batas. Apo. Para po sa ating mga manonood, mag-text po kayo at kung kayo po ba'y pabor na tuluyan ng ipagbawal sa mga universidad at kolehiyo, ito po mga fraternity na ito. Pero Congressman, kayo ba ano masasabi niyo rito na may mga panukala na tuluyan ng ipagbawal sa pamamagitan ng isang batas yung mga fraternity sa lahat po ng mga paaralan at ganyan din po sa mga kolehiyo? Well, mas mahirap po yan
pagka ho, ipipilit ho natin yung total banning. Kasi alam niyo naman ho, kumbaga, sa maraming mga paaralan, sa totoo lang, banned naman na ho ang mga fraternities, pero nagpo-proliferate pa rin ho ang ganito pong mga aktibidad. And sa actual ho, mas maganda nga ho ata yung naging karanasan ho natin sa University of the Philippines, kung saan na-recognize ang mga fraternities, ibig sabihin at the very least regulated yung kanila pong mga aktibidad. Ibig sabihin ho niyan, hindi ho pwedeng atrasan ng paaralan ang kanilang pananagutan doon po sa pagtitiyak na wala hong mamamatay o kaya magkakaroon ng tuloy-tuloy na kapayapaan sa pagitan ng mga fraternities sa loob po ng mga paaralang ito. So, Congressman, kayo ho ba ay miyembro ng isang fraternity? Dahil sa kayo po nagtapos sa University of the Philippines at nag-aral po kayo ng abogasya. Meron ho akong fraternity, yung Pi Sigma fraternity ho. Apo. So, sa ngayon ay talagang medyo nagkakaroon po ng mga kontrobersiya at dyan po sa UP, yung Upsilon, di ba, meron po nangyari at bagamat hindi naman namatay pero nasaktan po no, yung isa pong mag-miyembro ng nasabing fraternity. So, dyan po sa UP, ano po ang kalakaran at sabihin natin, ano po yung mga posibleng pananagutan ng mga opisyal ng universidad? Well, sa ilalim ho ng atin hong, kumbaga, yung ang mga paaralan yung parang magulang, pangalawang magulang ng atin pong mga kabataan, saktan ho, pag nasaktan ho yung mga bata, sa isang banda, meron ho silang pananagutan sa ilalim ho ng batas. Pero ang sinasabi ho natin, sa maraming mga insidente, particularly ho sa mga private schools, kung saan banned ang fraternities, alam ho ninyo, yung nagiging kalakaran ho riyan, kumbaga, ang laging paninindigan ng mga paaralan, hindi, wala ho kami alam dyan. In fact, mayroon yung mga bata na hindi sila sasali sa fraternity, bakit nyo kami kinakasuhan ngayon? No? Pero sa totoo lang, parang very reactive po yung ganong sitwasyon, dahil ang mas gusto nga ho natin, ma-engage ang ating pong mga kabataan. So kung halimbawa may fraternity sila, so papaanong paraan ma-engage ng paaralan itong mga frat na ito, na imbis na ng bababae lang o kaya nagiinuman lang, so papaanong paraan sila mapapakilos doon sa mga mas kapaki-pakinabang na mga gawain sa mga komunidad. Pero ang sinasabi, talagang may bentahe rin no? Kung merong fraternity, lalo na po, kayo tulad nyo po, abogado, talaga ho bang merong ganang bentahe? Well, yun ang pangako sa ating pong mga bata pagka ho sasali sa fraternity. Sa actual ho ay nasa personal naman ho talaga din na kumbaga kakayanan ho yan. Ibig ko sabihin ho, kung Kaya walang fraternity o hindi, depende sa kakayahan. kasi kung lalampa-lampa naman ho yung kasama ho natin, kung hindi naman ho makapag-argumento halimbawa sa harap ho ng huwes, kahit napakasikat o napaka may impluensya rin naman ho ng fraternity ho yan, baka hindi rin ho makapagpanalo ng kaso ho yan. Apo.